Magandang araw, Malacanang Press Corps. Nakarating na kaninang 2:45 p.m. local time si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ang unang ginang Liza Marcos at iba pang delegado ng Pilipinas para sa working visit ng Pangulo sa Amerika para sa UN Security Council. Sinalubong ang Pangulo at ang unang ginang nina Philippine Ambassador Jose Manuel Romualdez at Philippine Permanent Representative Enrique Manalo. Mag-iabala ang Pangulo sa kanyang working visit sa Amerika. Bukas o sa Lunes, inaasahan na magbibigay ng mensahe si Pangulong Marcos Jr. kaugnay ng 70th session of the Commission on the Status of Women o CSW upang kilalanin ang mahalagang papel ng mga kababaihan para sa peace building efforts. Pagkatapos ito, agad namang uupo ang Pangulo sa isang bilateral meeting kay UN Secretary General Antonio Guterres, kasama ang ilang kabinete na susundan naman ng mga business engagements upang makapag-promote ang Pangulo ng mga investment opportunities sa Pilipinas. Sa natural schedule, ang Pangulo ay sa ikalawang araw pa lang sa kanyang working visit dito sa Manila or sa Amerika. May mga karagdagang schedule pa ang Pangulo sa ikatlong araw sa kanyang working visit. At handa na po akong tumugon sa inyong mga katanungan. We are okay lang. Musik. Intermediate po nila. Meron ba na-expect tayo ang ibang board leaders na ito pwedeng mahanip-tag? Sa ngayon po ay wala po bang na-schedule na rin yan. Pero ngayon po ang high risk cause ng Pangulo ay upang ikampanya ang ating bansa para magkaroon po tayo ng non-permanent seat sa UN Security Council at aasahan din po na magkakaroon ng mga peace engagements para na promote ang ating bansa para sa mga investment. Yusek, kung kasi pwede si Misayo po the investment. Pero yung sa isang question ko, sabi po ni Senador Marifoleta, bakit pa daw kinakailangan i-push yung candidacy natin para magkaroon tayo ng slot doon sa UN Security Council. Yan lang po kasi ang hindi nagiging maganda sa iba natin mga kababayan. Instead na maging positibo, mas nagiging negatibo po. Mas nadidilig pa ang pagbagsak sa integridad ng Pilipinas. Parang talangka na pilit ibinabagsak kung anuman ang kapasidad ng ating bansa. Ang pagiging miyembro po bilang sa isang non-permanent seat sa UN Security Council. Ito po ay makapagbibigay ng boses sa Pilipinas upang makakapagbigay po ito ng pagkakataon upang makapaghubog ng mga pandaigdigang agenda or adhikain. Pati na po makakasama sila para makapagbigay din po ng mga suwestyon para sa mga pagbibigay ng desisyon sa usaping pandaigdigang kapayapaan at seguridad. Hindi lamang po ito sa bansa natin. Hindi lang interest ng bansa natin. Interest din po ito ng ating rehiyon. At hindi naman po yan. Ito po ay makakapag-angat ng ating kredibilidad upang mapakita natin na tayo'y leader para sa kapayapaan. At maliban po dyan, pati po ang pagiging, ang integridad ng Pilipinas upang gampanan ang kanyang tungkulin para mas lumawig pa ang pagtawag sa pandaigdigang kapayapaan. Hindi piyak kasi ang nakikita nila. So sabi nga po dito, narinig ko natin na konti lang po ang magigain natin. Kahit paano, meron po tayong magigain. Ang boses po na ito, kahit isang bansa lang po tayo, kapag po na ipakita ng ating bansa kung anong nararapat para sa pandaigdigang kapayapaan at seguridad, ito po ay paktigan. Kahit paano po yung boss na yan ay kailangan.